na ang gera ng politika, ang pinsala nito, gutom eh. Kaya mukhang mas marami pang naapektuhan sa atin, sa Pilipinas, kumpara po sa Israel at saka sa Israel at saka Iran, yung typical, yung literal na gera, Nelson, ha? Pero sa atin, dahil sa gera ng politika, ay dami po nagugutom. Mas malawak ang epekto ng gera ng politika sa atin. Totoo yan. Di ba? Kaya ngayon, Jen, ang sabi nga natin, dapat ang mga ginagawa, lalo na kung ikaw ang Pangulo ng bansa, ay hindi ka paaway, di ba? Hindi ka palaban, ha? Sana. Oo. Sana. Wag kang makikisabay dun sa mga, di ba? Totoo. Dapat kasi gagawin mo ang lahat. Yun ang excellence, ha? Na manalo ka sa labang ito nang hindi ka nakipagbuno. Di ba? Oo. Pero kung mananatiling mga kasama mo ay palaging ang tono ay gustong makipag-away, nako po. Hindi maganda. Sa halip na yung mga taong magpapahupa ng sitwasyon, parang lalo pang, kumbaga sa manok, binubugahan pa ng usok sa umaga. Nakakita ko na sa bungero ganyan, pero kinukondisyon ko. Pinapausukan, saka hinihimas-himas pa sa umaga yung manok niya. Dahil sa mamaya niya, may lamang ka, pare ko. Ang number one dyan na dapat na inaayos ay Presidential Communications Office. Kasi yan ang komunikasyon tulay ng Pangulo para marating ang mensahe, maiparating ang mensahe sa mga kapwa Pilipino, sa publiko, Ayan. sa karaniwang mamamayan. Yung mabuting kagustuhan ng ating leader. Kaya kung ang mensahe mo lagi ay paaway, di ba? Lagi ka patol ng patol. Hindi yung magandang senyales yan, ha? Pero mukhang nagkaroon na rin ng mukhang mismo sa kanila sa PCO ay nagkakaproblema sila kung paano iaayos ang communication. Mukhang may internal conflict. Sa loob mismo ng isang tanggapan pa lamang ating pinag-uusapan ay Presidential Communications Office. Yan ho ay hindi aligasyon, hindi rin paratang, ha? Alam mo ba kung bakit? Mismong yung inilagay nilang communication strategist ay hindi po nakatagal sa PCO dyan. Meron pa naman sanang good news sila dyan. Alam mo ba anong good news? Anong good news dapat? Na-reappoint si Secretary J. Ruiz. Tama. Lumabas yung kanyang reappointment sapagkat na-bypass sila, di ba? Sa Commission on Appointments. Ibig sabihin, pagka hindi ka nakumpirma sa Commission on Appointments, dahil for lack of time ata ito, no? Wala ng panahon, hindi na makukumpirma, kailangan i-reappoint ng Pangulo para makapanatili sa posisyon. Kinumpirma po kayo na, batay sa nilabas na utos ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ay kinukumpirma po na nire-reappoint. Nakikita niyo po sa telebisyon. Si Ginoong J. Ruiz. Ayos, Pero ngayon ang kanyang posisyon, hindi lang mukhang, ang tag doon? Dati kasi ay, ang tag doon? Meron sila pero ang tawag sa kanya, acting pa rin, dati kasi pinalagas ang yung Presidential Communications Office, secretary. Ang kaibahan pala, may technical pala yan, ibig sabihin na son. Kapag ikaw pala acting, hindi ka kailangan dumaan agad sa appointment ng CA. Kasi acting ka lang hindi ka mismong... Hindi ka, ikaw yung mismong pero lahat ng trabaho ng isang sekretary ay magagampanan mo. Pwede mong gawin. Yes, pwede kang pumirma ng kontrata, pwede kang pumirma ng reappointment, etc., etc. Yun daw, ewan ko ako totoo, nagtanong natin sa ating mga kakilala dyan sa Malacanang, ganun daw pala ibig sabihin nun. Kumpara, kung ang appointment mo, ikaw talaga ay isang cabinet secretary, secretary rank, dadaan ka talaga sa Commission on Appointments. Kaya, ang naging halimbawa, Nelson, ay itong si Kuya Cesar Chavez. Di ba? Yes. Sa Secretary Cesar Chavez po, ang kanyang appointment ay acting secretary, kaya hindi po siya isinalang sa Commission on Appointments. Hindi siya na-confirm kasi ang kanyang appointment ay acting secretary. Pero anytime, pwede siyang palitan. At anytime, pwede rin siya mag-resign. Gaya ng ginawa nga ni Ginoong Cesar Chavez. Yun. Gayon, ito ho pala ang reappointment ni Secretary J. Ruiz. Ito ang acting secretary. Ito po ang problema ngayon ng PCO. Nagbitiw po mula sa Presidential Communications Office si Senior Undersecretary for Strategic Communications pa naman ito, Jen, ha? Nako. Strategy. Paano natin aayusin ang mensahe?
mukhang hindi ho sila nagkasundo kung paano sistemang gagawin. Ito pong si Miss Ana Puod. Nako. Ang pagkumpirma dito sa balitang ito ay mismong si Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Hindi ba yun bahagi nung yung panawagang courtesy? Kasi di ba tapos na sa Cabinet Secretary? Iba ito. Ito talaga ay nag-resign talaga. Irrevocable resignation ba ito? Kawawa din yung si Ana Puod. Ganda pa naman sa kanyang resignation letter, ang sabi niya, kasi, nagre-resign ako dahil sa untenable condition. Untenable? Oo. Kasi dati siya sa TV4, Siya ang general manager ng PTV4. Siguro nakita niya, walang antena. Digital na ho ngayon, ma'am. Digital. Untenable. Pero, alam ba na, itong June lang ito, in-appoint siya ng strategic communications. So, inalis siya sa PTV4, ginawa siya sa bilang communication strategist. Pero sabi niya, hindi, may untenable condition dito, Nako. Hindi niya, may mga pangyayari dito, may sitwasyon sa loob, na hindi ko masikmura, parang gano'n na yan, Nako po. Untenable Masakit hindi ko matagalan. Hindi ko wala kasing, hindi ko matiis. Yun talaga tawag, untenable? Hindi naman unattainable. Hindi. Unattainable, hindi mo kayang abutin. Itong untenable, yun nga, hindi mo... Walang antena talaga. Walang antena. Hindi mo maabot, hindi mo Pag walang antena, walang signal yan. Wala signal. Walang signal. So, hindi sila magkaroon ng isang frequency. Naku po. Ito pa namang si Ma'am Ana Puod, Nason, isa ito sa mga inabutan ng mga bago ngayon. Kasi ito, alam ko dati na ito nandyan talaga. At ang problema, lagi daw siya napagbibintangan ng mga kaguluhan dyan sa bahagi ng PCO. Ganun ba? Siya daw ang lagi na pagbubuntunan ng sisi. Aba. Ewan ko, bakit ganun ang nangyayari? At bukod ata sa kanya, meron pang mahigit sa 20 ba yan? Mga natanggal din ito. At iba nag-resign, yung iba inalis na rin. Nako. USEC for Administration, Finance, and GOCC's Georgette Aquino. Ako si Georgette, Assistant Secretary for Interagency Communications Operations, Claudine Marie Caparon. Assistant Secretary for Infrastructure Communications, Ana Dominic Consulta. Nako. Assistant Secretary for Media Accreditation and Relations, Dale De Vera. Pati si Dale na wala na. Dale pala, PCO Directors. Mga director ito ng PCO, Maribel Dario. Cheryl Ann Lisarondo? Alexios Calda? Para kilala ko yan, Si Alex, hindi pa ako naililibre ng hamburger nito, Natanggal na kaagad, Talaga naman, Hindi pa kami nagkita nito kahit isang beses, Ang sabi pa naman nata, Jen at Nelson, sagot ko na barbecue nyo. Wala pala. Malamang, baka tayo pa maglibre dyan. Next time tayo, Alex, magkita, Luis Morente, Lian Docusin, makilala ko to dyan, mga reporter ito. Nelson De Guzman, Robertson Ramirez, maayos sa tao naman ng mga ito. Philippine Information Agency Deputy Director General Adolfo Ares Gutierrez. Nako po. Adolfo pala, At Director Florante Solmerin. Si Flor. Kilala ko rin yan, si Flor Solmerin. Talaga naman. Si si Waywaya, Makalma. Hindi naman natanggal. Nalipat lang ata si Waya, no? Si Aya. Si Aya. Ang tawag doon, si Waywaya Ang tunay na pangalan Wala, hindi kasama rito sa listahan. Anak ni Kuya Deo yan Napunta ata siya ngayon ng PIA. Ganun sa ba? halip na tinanggal. Hindi sila siguro talaga magkasundo kung anong sistema ang gagawin natin. Si Ate Eileen ba? Nandiyan pa rin? Si Eileen na lang ata ang matibay-tibay dyan O parang tumahimik na rin si Eileen. Ibang na yata, tagagupit na lang yata ng papel. Nagpakadalubhasa pa naman yung tao. Yun talaga namang,